Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, August 21, 2025. Sa kasalukuyan nga po ang ating minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan na nga po is siyang pumasok at huling namataan sa layong 800 km east of southeastern Luzon. Kung saan nga po, nagdudulot nga po ng mga pag-ulan itong mga trap or extension or mga cloud cluster na siyang nagpapaulan sa ating bansa. Kaya naman para sa ating mga kababayan, maging alerto po tayo sa mga biglaang pagbuhos ng malakas na pag-ulan. Dulot nga po ng mga thunderstorm na dala nga po nitong low pressure area na pumasok na sa ating bansa. Samantala, inaasan nga po natin ang pagkilos itong low pressure area. Pahilagang kanluran nga po ang ating tinataya. Sa ating pagtaya ay inaasan nga po na ito ay dadaan sa Hilagang Luzon, na kung saan nga po sa pinaka-latest na ilabas ng Pag-asa na climatological track, na kung saan nga po pinapakita nga po dito sa buwan ng Agosto ang pagdaan ng mga low pressure area or bagyo sa hilaga ng ating bansa, na kung saan inaasan nga po natin na dadaan ito sa Batanes area or Babuyan. Kung sakaling bumaba pa ito sa ating pagtaya ay possible na duman nga po ito sa Cagayan Valley and then lalabas sa Ilocos region, kung saan nga po ating paghandaan dahil ito ay magdadala ng malakas na pag-ulan na possible na magkaroon ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar dulot ng mga pag-ulan o thunderstorm na dala nito. At asahan din po yan na possible din po at sa aming pong pagtaya na lalakas, possible na lumakas po siya sa pakatawid na ng ating bansa or kaya dito pa sa silangan ng ating bansa na possible na lumakas. Kaya ating pong pag-antabayanan or ating pong subaybayan kung ito ba lalakas o hihina. Kaya para maging alerto ang ating mga kababayan, ugaliin pong maging updated sa mga bagong update na aming ilalabas. Kung sa gayon, mabalaan po kayo kung ano ang dapat natin gagawin sa mga susunod nating hakbang upang sa gayon makapaghanda ang ating pamilya o ating mga kababayan sa pinaka-latest nating update na ilalabas. Kaya naman para sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, asahan po natin sa Hilagang Luzon or sa Ilocos region and then Apayao, nasan pa rin natin magiging maliwalas ang panahon pagsapit ng umaga. At kabilang din ang Cagayan Valley, sa umaga maaliwalas pa rin. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan po natin na makakaranas na rin sila ng maulap hanggang sa maulap na papurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot nga po yan ng mga thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, at inaasahan nga po natin na magiging maulan ng panahon lalo na dito sa area ng Southern Cordillera at Aurora at possible nga makaranas na rin ng mga pag-ulan ang Bicol region na makakaranas ng maulap na papawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na pagsapit ng umaga. Dulot nga po yan ng mga thunderstorm. Samantala at kabilang din ang Metro Manila na makakaranas na rin ng mga maulap na papawirin na may mga tsansa na rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Dulot yan ng mga thunderstorm na lumalakas nga po pagsapit ng hapon at gabi. Kaya po atin po ang antabayanan kung kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng palangga sa ulan or sa mga biglaan buhos ng pag-ulan na dulot nga po yan ng mga thunderstorm. Samantala para naman sa maging lagay ng panahon dito sa mga kababayan natin sa Visayas, asahan po natin ang maulap hanggang sa maulap na papurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan nga po ay may pumasok na pong low pressure area na magpapaulan po na siyang dahil po sa trap or extension ng low pressure area, na kung saan tumapat po sa silangan ng ating bansa or sa ating area at magbubuhos po yun ng katamtaman hanggang sa malakas ng pag-ulan na siyang possible po na magdulot ng mga pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar.
Dahil inaasahan nga po natin ang mga thunderstorm na ito ay malalakas po dahil sa mayroon po tayong minomonitor na masamang panahon or low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya po asahan po halos buong Visayas asahan po magiging maulap hanggang sa maulap na paborin dahil po yan sa mga ITCC and then mga weather system po dahil mayroon na po tayong monitor din na ITCC na siyang nagdudulot ng mga thunderstorm lalo na dito sa may Visayas at Mindanao. Kaya po para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao, asahan po natin ng maulap hanggang sa maulap din na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan lalo dito sa area ng Zamboanga Peninsula, dito sa area ng Sorsogon, and then Davao. Asahan na po yan magkakaranas na rin po sila ng mga pag-ulan lalo din sa Northern Mindanao, Caraga, dahil po yan sa ITCC. Yung ITCC po na yan ay siyang nagdudulot ng mga thunderstorm o yung mga pagkulog, pagkidlat, lalo na pagsapit ng hapon at gabi na siyang nagdudulot naman ng mga pag-ulan ng kalat-kalat, kung minsan mahina, kung minsan malalakas po yan. Dahil po sa may link pa rin o associated po yan sa low pressure area na ating minomonitor or napapaload po yung low pressure area sa ITCC na kung saan nga po siya yung inaano natin na associated kung tawagin. So malalakas po yan kaya ating paghandaan ang mga biglaang buhos ng pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya po para sa atin mga kababayan, pinapalanan po namin na magdala kayo ng panangga sa biglaang buhos ng pag-ulan dulot po ng thunderstorm kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan. At para naman dito sa mga kababayan natin dito sa Palawan, ay asahan pa rin po sa mga kababayan natin dito na maging alerto lalo na sa pagsapit ng hapon at gabi sa maulap hanggang sa maulap din na papawirin at ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil po yan sa ITCC and then low pressure area na pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa ating seaboard o sa mga baybay ng ating bansa na magdudulot nga po ng malalakas na alon. Kaya po sa mga kababayan nating mga isda ay malaya pa rin po makapaglalayag ang ating mga kababayan sa anumang baybay ng ating karagatan. Subalit, maging alerto pa rin po at maging updated po kayo kung kayo ay lalabas or magpapalaot upang sa gayon na malaman po ninyo kung ito ba ay lumakas low pressure area dahil kung ito ay lumakas ang low pressure area, asahan po magiging maalon po yan ang karagatan. So dapat po updated po kayo upang sa gayon malaman nyo po ang lagay ng ating karagatan bago kayo pumalaot upang sa gayon maging ligtas po kayo kung kayo ay nasa laot na po. Dahil lubang mapanganib po ito kung lumakas po ito sa mga maliit na sasakyan pandagat. At kaya po ay pinapaalala po ating mga kababayan na maging alerto at updated. Para maging updated po kayo sa mga bago nating update na ilalabas ay paki-like and subscribe na rin po. At don't forget to share para marami po tayong mabisuan na katulad nitong mga kababayan natin na mga ingisda na pumapalaot upang sa gayon makakuha sila ng panghanap buhay sa ating mga mahal sa buhay. Kaya paki-suporta po at paki-share and subscribe para ma-notify po kayo kung may lalabas po kaming mga bagong update hinggil nga po sa low pressure area at sa mga gale warning and sa maging lagay ng ating panahon sa ating bansa. At yan nga po ang pinaka-latest na update sa maging lagay ng panahon dito sa ating bansa ngayong araw ng Huwebes, ika-21 ng Agosto 2025. Maraming salamat at ingat po mga kababayan. God bless us all. Bye for now.